He has a right to decline an invitation. Pero yun nga, if you are found in the possession of stolen goods, or if you are found outside the room with a smoking gun, may patay dun sa loob, you are under obligation to keep your side. At kasi yun, ang instances, according to the Supreme Court, where your silence can be taken against you. May dapat kang ipaliwanag, binibigyan ka ng lahat ng pagkakataon, nagyayabang kang in due time, bibigay mong panig mo. Pero kung hindi siya magbibigay ng panig niya, again, good night. May nice idagdag si Senator Trillanes. I'll just add on to that. Ito naman, yung sa akin, ang posisyon ko, as an accused, we cannot compel him to testify against himself. Pero yung for the other justices, yung kay Justice Sereno before, I agree, ano lang ito re-restrain sa amin is yung inter-branch courtesy. Pero hindi yan, hindi absolute yan. Ito nga, kung matatandaan ni Senator Sagisag, who is also our lawyer dun sa aming numerous cases before, ako nga when I was already elected, talagang kinakaladkad nga ako, pinupusasan. Wala namang courtesy noon all in the interest of justice, or detaining before life, Pero in this case, public interest so demands na yung sanang si Justice Sereno mag-testify, imbitahan. Sa akin, I'm all for that. To shed light, dun sa mga sinasabing nangyaring kalokohan, kababalaghan dun sa pag-issue ng TRO. Importante 'yon. Kasi we're talking about the integrity of the Supreme Court. It goes beyond the inter-branch courtesy. Ang babaw nun Kaya sabi ko, hindi yan, wala yan. Public interest so demands na makita natin yung buong picture. Paano ba ito minaniobra? Di ba? And I was citing, sabi ko, kung ganyan, sana you raised hell nung kinakaladkad ako. Di ba? Nobody raised that issue of inter-branch courtesy. Ando doon nga, in fact, ang nagtatry sa akin is an RTC branch, which is even several layers lower than the Supreme Court. But I was there. So kayo, Senator Trillanes, you think, kasi hindi ginawa ng prosecution na anyayahin si Justice Sereno, can you still, as senator judges, invite her? Hindi. They did, nag-request sila for subpoena. But the decision of the impeachment court is huwag kasi nga inter-branch courtesy. And ako, I respect that decision. You have to follow. Yes, and nag-decision na yung majority. I am all for that. But for the purposes of discussion, sa akin, kung mauulit ito in the future, dapat walang exceptions. Kung ikaw kailangan ka to shed light on something as a witness, hindi akusado, kailangan magpakita ka. Samantala po, meron na muli tayong katanungan mula sa ating studio audience mula kay Nika Lopez ng Lyceum Cavite para po kay Professor Mon Casiple. Yes, sir. Good afternoon po. Sa ongoing impeachment trial po, napapansin po na pinakamahina po ang Article 3. Ano po ang masasabi niyo about this? Ano ulit yun? Mahina ang... Article 3 po. Parang napapansin po ang pinakamahina po siya. Hindi ko makuha kung saan. Yung Mahina. flip-flopping. Yung flip-flopping dito sa... flip-flopping issue. Issue, oo. Yun Sa ang tinatawag Well, niya, hindi pa tayo pinakamahina umabot. daw. Ang depensa kasi hindi pa umabot Bakit? sa Article 3. Yes, bakit daw? Isang reason doon kasi wala pang depensa na nilalabas doon. Ang naglabas pa lang doon sa flip-flopping yung prosecution. Tapos nahinto kaagad yun Ang nagdeklara ang prosecution na yung lumitaw na ebidensya in relation doon ay tama na, tingin nila pwede na. So, ako ang hinihintay ko dito, pag itong linggo, tansya ko, itong pagpasok na linggo, baka doon na mapunta. At doon magiging isang public siguro na mapupunta sa public attention. Pero tingin ko yun, isang issue na naghihintay na pumutok.
Si Attorney Manny Luna, merong nais idagdag. I want to add something dun sa issue kanina, no, of appearance or non-appearance. Yes. When it is the discretion of the defense na i-present siya o hindi, I think kung ako sa defense, gawin ko yung ginawa ni President Clinton. He gave a deposition given the seriousness of the charges against the Chief Justice. Kung ayaw niyang mag-appear personally sa Senado, perhaps he can give a deposition and rebut as best as he could each of these charges. Tapos, explain niya. He should try to extricate himself. Because if he will not appear, yung perception ng ating tribunal and everybody in this country, hindi mo marireverse by his non-appearance. It will just aggravate the situation. So, yun ang, well, from my point of view as a lawyer, no? Meron tayong katanungan para kay Congressman Tañada mula kay Vida Telecida ng Miriam College. Vida? Itatanong ko lang po kay Congressman Tañada kung ano po yung epekto ng May 2013 elections sa nagaganap na impeachment trial? Well, para sa amin, kailangan ihiwalay yung dalawang aspeto. No? Pero kung titignan talaga rin natin ang realidad, hindi natin talaga mahihiwalay ang mangyayari po sa pagboto sa impeachment at ano yung mangyayari pagkatapos. Kaya para sa amin, pinapaubaya, we let the senator judges decide the case based on what they perceive is the correct decision based on the evidence presented, and then let 2013 happen as it is. No? I just like to go back to yung kay Nika with regard to yung Article 3 dahil binanggit mo kanina na parang mahina. Ilagay ko lang sa proper context rin. Yung mga testigo na gustong isabina po ng prosecution, halos lahat magagaling po sa Korte Suprema. Dahil sila po yung may hawak ng usapin tungkol sa, yung, let's say for example, yung clerk of court. Siya yung nag-set ng administrative matter on the letter of Attorney Estelito Mendoza. We wanted to subpoena her, pero the Supreme Court came out with a February 14 resolution stating that all members of the Supreme Court cannot testify in front of the impeachment court unless the Supreme Court en banc gives their consent. So parang kami, yung prosecution, natali na ang kamay because of that resolution. Dahil halos lahat ng ebidensya po namin, manggagaling po sa loob ng Korte Suprema. So yun yung po yung rason kung bakit hindi kami nakapaglatag ng additional testimony, no, na gusto po namin sana gawin yon. Merong reaction lang si Senator Trillanes, no? Regarding yung question, kung ano ang epekto nitong impeachment trial do sa 2013 elections, malaki ang epekto nito, system tayo of checks and balances. So itong ginagawa ng Senado is to check yung the judiciary. Ngayon, titignan nyo yung boto. Alam nyo ang sa Senado at sa US, yung election sila, tinitignan nila kung paano bumoto yung mga senador. So dito, kung dapat representative kami ng taong bayan, so ibig sabihin dapat yung mga hinaing ninyo, yung mga aspirations ninyo, and yung will ninyo, nagre-reflect sa amin. Unless of course, these are ordinary pieces of legislation wherein yung advocacies namin, dyan nyo kami binoto, so hinahayaan nyo kami. But for an important issue such as an impeachment trial, dapat tinitignan nyo kung yung representative nyo sa Senado ay ginagampanan yung or nire-represent yung mga hinaing ninyo. Kasi kung lihis yan, sasabihin nyo sa susunod na election, ayoko na namin na representative kasi iba naman yung diskarte mo sa amin. Yung gusto namin, hindi yun ang ginagawa mo. So, that will be a day of reckoning for us. So, yan ang effect.
So mga kaibigan, kagaya nga ng sabi ni Senador Trillanes, bantayan niyo po ang magiging pagboto ng mga senator judges. Magbabalik pa po ang programang Ang Paglilitis, Katarungan para sa Bayan.